Sampung taon na ang lumipas mula nang una kong makilala ang Dorm 12 ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Hello po, good morning po. Sabi ko, Mahigit 100 ang PDL o Persons Deprived of Liberty sa Dorm 12. Karamihan sa kanila, mga matatanda o may malubhang sakit. Kaya? Saan ang ano ni Lola? Ito ang sa inyo? Eh, ba't wala pong kutsyon? Ayaw ko mahilap na tanggalan. Hindi ako makadala. Sa Dorm 12 ko nakilala si Lola Petra, ang pinakamatandang preso noon sa loob ng Women's Correctional. Makalipas ang 10 taon, kumusta na ang mga lola ng Dorm 12? Sa edad na 91, walang ibang alam isulat si Lola Petra kundi ang kanyang pangalan. Sino po nagturo sa inyo ng pangalan ninyo? Itinutulong mi dahil sa eleksyon. Pero hindi kayo nakakabasa. Hindi ako makabasa. Iglulanti ako. Hindi ko naman alam. No read, no write. Pero ang kanyang kaso, falsification of public documents. Ano po ba yung pineke ninyo na dokumento? Meron na mangmamukang pela na gawa sa hindi peke. Sana sinabi ng ganon. Tinawag ng apo ko, pilmaan na yan. Ganyan ang ginawa nila. Pero hindi ako makabasa. Hindi ako makabasa na kahit lasat na sinulat na nakinilya. So ang alam nyo lang pong basahin ay pangalan ninyo? No, pangalan ko ako na nakino, alam ko. Yan, nung may nakinilya, hindi. Pero yung dokumento, hindi nyo mabasa? Hindi ako mabasa ng dokumento. Mahirap ang buhay sa kulungan. Lalong mahirap para sa mga matatanda at may sakit. Mabuti na lang at buhay ang bayanihan sa loob ng kulungan. Linggo-linggo, nag-aambag-ambag sila para sa pagkain at gamot ng mga matatandang bilanggo. Sila rin ang nagkukusang mag-alaga sa mga may sakit at patatanda. As we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. It's 5 o'clock in the morning at ang buhay ng mga babae dito sa correctional nagsisimula sa pagdarasal. Magandang umaga po, Dorm 12. Ay, good morning, Lola. 3 araw akong nakipamuhay sa Dorm 12 noon at sa maikling panahon, nalaman kong gaano man kadilim ang kanilang nakaraan, napapalaya ng mga lola ang isa't isa dahil sa kanilang pagtutulungan. Pwedeng English, pwedeng Tagalog. Sa kanya. Napalapit ako ng husto sa mga lola ng Dorm 12. Ilang beses akong bumalik sa koreksyonal para maghatid ng kaunting biyaya. Umaasa na sana sa susunod kong pagbisita, marami sa kanila ang malaya na. Nang bumisita ang Santo Papa sa Pilipinas noong January 15, 2015, nagkaroon ako ng pambihirang pagkakataon na makausap si Pope Francis.
Isang maliit na krus na gawa mismo ng mga lola ng koreksyonal ang ibinigay ko kay Pope Francis. Kalakip ang isang sulat at litrato. Humihingi ng dasal at tulong para mapalaya si Lola Petra. Batid kong tanging pangulo lamang ng Pilipinas ang may kapangyarihang magpalaya ng mga bilanggo. Pero sana, sa tulong ng dasal, makamit ni Lola Petra ang kalayaang inaasam. Ilang beses nagkita si Pope Francis at si Nooy Pangulong Noynoy Aquino. Umasa ako na sana ito na ang daan para mapalaya si Lola sa pamamagitan ng executive clemency. Pero hanggang sa pagbalik sa Roma ng Santo Papa, nanatiling tikom ang bibig ng Malacanang. Mabigat ang kalooban kong bumalik sa Women's Correctional. Bigo ako sa aking misyon na mapalaya si Lola Petra. Ay, kumusta po? Pero sa kabila nito, mainit pa rin akong tinanggap ng mga lola ng Dorm 12. Mabuti naman, ma'am, naalala mo pa kami dito. Ano po? Naalala mo kami dito. Eh, syempre, bakit naman hindi? Yung mga cross, ako din nagbigay sa'yo. Yung mga cross, ma'am, ako din nagbigay sa'yo. Sabi namin, ay, nagbigay yan kay Pops. Bakit? Kita namin eh. Ay, kumusta po? O, nasa na yung paborito kong lola? Si Lola Petra. Nasaan si Lola Petra? Ko, Lola Petra! Andito ng apo ninyo nagbabalik. Apo ninyo! Katatapos lamang ng kaarawan ni Lola Petra, 92 years old na siya ngayon. Hindi ko alam kung umiiyak kayo o tumatawa kayo, Lola. Diyos ko. Yeah. Diyos ko! Yeah. Hindi makapagsalita si Lola. May regalo po ako sa inyo. Pero bago ko pa maibigay ang aking regalo, biglang naglabas ng kwintas si Lola Petra. Bigay niyo sa akin to? Souvenir mo, Souvenir ko. Ako pa talagang bibigyan ninyo ng regalo, Lola. Thank you po. Ako naman, ay, pati bracelet. Ikinuwento sa akin ni Lola na napanood daw niya ako kasama ang Santo Papa. Pero hindi raw siya nakalapit. Ngayon po, ito po, bibigyan ko po kayo para lagi niyo pong maaalala si Pope. Rosario po. Binless po ito ni Pope para po sa inyo. Para po pag nagdasal kayo, ay mabunita masawa, milo na mababa. lagi po namin kayong ipagdadasal, Lola. At hindi lang po kami nagdadasal sa inyo, pati po yung Santo Papa. Opo, makaka kayo kating. Nasakit ng anak ko, tagal sulok na hanggang sa Disyembre. Sa Nabimri, wala ako nadalaw. Sige po. Sinubukan ko siyang patahanin, pero wala siyang sinabi kundi maawa kayo sa akin. Magdasal po tayo. May awa pong Panginoon. Oo, may awa pong Panginoon. Konting hintay lang. Iiyak na naman, Lola. Huwag iiyak. Maawa kayo sa akin. Oh, sige, Lola, ha? God bless you. Maawa kayo. Opo. O, sige po. Salamat, Ata. Thank you rin po. Thank you rin po dito. Salamat. Tanay Cruz ka. Bumulong ako ng dasal. Sana nga totoo ang sinabi ng Santo Papa. Sana totoo ang kasulatan. Pinakikinggan ng Panginoon ang mga pinagkaitan.
February 27, 2015, dininig ng Panginoon ang aming mga panalangin. Ay, eto na. Laya ka na. Lola! Malaya na po kayo, Lola. Salamat. Salamat. Salamat po sa kayo. Salamat sa iyo. Salamat. Malaya na tayo. Sa pamamagitan ng Bureau of Corrections, binigyan ni Pangulong Aquino ng parole si Lola Petra. Sa wakas, malaya na si Lola. We dedicate this award to Lola Petra. Ang aming munting docu tungkol sa mga lola ng Dorm 12 nagkamit ng parangal sa New York Film Festival noong 2016. Matamis na tagumpay, pero para sa akin, ang paglaya ng mga natitira pang lola ang tunay na panalo. Kailan pa kaya ito darating? Lumipas ang 10 taon. Kumusta na kaya ang mga lola ng Dorm 12? Kumusta na kaya si Lola Petra? Kasi po nung una ko po nakilala si Lola 2014. Sa isang liblib na barangay sa Baguio City ko natagpuan si Lola Petra. Lola! Hindi niya ako naririnig. Naalala niyo ako? Lola! Kumusta? Naalala niyo ako? Cara David. Sabi niya, oo. Diba? Cara David. Kumusta? Oh, ano? Iiyak? Wag iiyak, so. Wag iiyak. 100 taong gulang na si Lola Petra ngayon. Hindi na nakalalakad at hirap nang magsalita. Pero matalas pa raw ang pag-iisip. Kilala mo pa ako? Amok. Kilala ka daw niya. Salamat. Salamat daw. Nagulat ako na naaalala pa ako ni Lola, gayong 10 taon na kaming hindi nagkikita. Ayon sa kanyang mga anak, mahilig daw kasing manood ng telebisyon ang kanilang nanay. Ano palagi niya sinasabi? Yung ano daw, yung kung paano siya, ano ba yun? Yung makalapit sa pop. Naikwento niya yun nung nakalapit pa sa pop. Kinwento niya yun. Tapos ano sabi niya? Yun daw, ikaw ang nagpalaya sa kanya. Parang ikaw yung isang dahil kung madali siya rin napalaya. Magsasaka si Lola Petra. Sa araw ng kanyang paglaya, wala siyang ibang hiniling kundi ang makabalik sa pagtatanim. Nung umuwi siya dito pagkalaya niya, nakakalakad pa si Lola? Nakakalakad. Nakakalakad? Malapas, nakapagtatanim pa ng mga kamuting kahoy. Talaga? Sa totoo lang siyang nagtanim ito, yung mga prutos dito. Ay, padang. Pero sa pagdaan ng mga taon, unti-unting nanghina si Lola. Okay po. Opo. Hanggang sa tuluyan na siyang hindi makapaglakad. Ayan na, nakahiga na. Single mother si Lola Petra. Ay, kaanat ako na. Solo niyang binuhay ang kanyang mga anak. Kaya ganun na lang ang pagsasakripisyo ng magkapatid sa kanilang ina.
pinagdadasal ko din parang ayaw ko din siyang mamatay. Parang gusto ko pang pumaba pa. Kaya pinagdadasal ko, sana po pwede kayang aabot pa ng 10 taon. Kahit mahirapan ako sa pag-aalaga sa kanya. Parang iwan ko, parang ayaw kong mawala. Parang gusto ko makikita pa rin siya. Yan, papaaraw tayo kasi alam ko gustong-gusto mong naaarawan. Araw-araw, inilalabas nila si Lola Petra para pagmasdan ang kalangitan. Ito raw ang paboritong gawin ni Lola sa bawat araw. Ginagawa rin namin ito noon sa loob ng koreksyonal. Umuupo sa labas, nagpapaaraw, pinagmamasdan ng kapirasong bahagi ng langit na hindi natatakpan ng pader ng bilangguan. Naaalala ko rin na bukod kay Lola Petra, may isa pang matanda na palagi ko rin inilalabas para magpaaraw. Lola Rose ang kanyang pangalan. May sakit, bulag at halos di na makalakad. Sa loob ng 11 taon, wala ni isang bumisita kay Lola Rose. Wala siyang ibang hiling kundi ang makita ang anak na nasa ibang bansa. Nakiusap siya sa akin noon kung pwede ba siyang manawagan. Stay rin niya ako dito. Wala naman ako inasahan. May pinapagpigil sa akin. I always pray. Dito. Marinig ko lang ang boses niya. Baka nakalimutan ko na rin. Almost 11 years, I think. Hindi ko alam kung paano ko maiibsan ang kanyang pangungulila. Wala akong nagawa kundi yakapin ang matanda. Kalimutan ko na tuloy ang pangalan. Cara. I love you, Miss Cara. I love you too, Lola. Makalipas ang 10 taon, kumusta na kaya si Lola Rose ngayon? Natupad kaya ang kanyang hiling na ang anak ay makapiling? Makalipas ang 10 taon. Hello po, good morning po. Dani. Thank you. Sa aking pagbabalik sa koreksyonal, Ito ang dorm 12. Yeah. Hello. Ito. Kilala ko to. Siya. Kilala kita. Uy, kilala kita. sinalubong ako ng yakap ng mga pamilyar na mukha. Saya-saya ko naman para sa'yo. Uy, kilala kita! Nalaya na po ako. Uy, natatandaan ko kayo! Opo, ma'am! Di ba nagsayaw pa tayo? Oh, bago na ang dorm 12, mga Disney princess na ngayon. Pero madilim pa rin. Kilala kita! Reunion. Pero maputi na yung buhok mo. Siyempre, senior na po. Parang hindi ka pa senior nung nagkita tayo. Maputi na buhok mo. Sana naman lalaya ka na. Malapit na po. Malapit na. Halos walang ipinagbago ang loob ng dorm 12. Pero iilan na lang sa mga orihinal na lola rito ang aking nakita. Marami na raw ang nakalaya. Pero may ilan ding inabutan ng kamatayan sa kulungan. Teka, si Lola Rose? Ay, nga po. Ay, namatay na po si Lola Rose. Tita Rose Mendoza. Oo, si Rose Mendoza. Ano nangyari? Katandaan mo, may sakit. Pero binalikan siya ng anak niya? Hindi po yata. Hindi. Si Ederlina ang isa sa mga huling nakasama ni Lola Rose bago ito pumanaw.
Aniya, hanggang sa huling sandali ni Lola Rose, mga bilanggo at jail guard ang nagbantay sa matanda. Si Tita Rose po talaga, noong nagkasakit na, kasi inuubo din siya eh. O tapos po dinala namin sa infirmary, ginagamot po doon, binabantayan ng aming mga kasama. Tapos bigla na lang sabi namatay. Namatay, saan nilibing? Kinuha po daw ng kapatid din. Kapatid o anak? O anak. Ayun po ang anak o ikamag-anak na na-trace ng CIW kung saan yun. Kinuha po daw yung bangkay. Hanggang sa kanyang huling hininga, hindi raw niya nakita ang kanyang pamilya. Ito ang realidad sa loob ng kulungan. May mga tumatanda nang hindi nabibisita ng mahal sa buhay. Pero patuloy silang kumakapit sa pag-asa. Lumalakas ang loob sa tuwing may isa sa kanila na makalalaya. Ipapakita ko po kasi binisita ko po si Lola. Si Lola Petra ngayon ay 100 years old na. Buhay pa rin. Malakas. Lakas pa. Ayan siya si Lola, oh. Malakas pa, Oo, ayan si Lola. Lakas pa, 100 years old na si Lola. Siya po ang panghugot namin. Panghugot ng alin? Panghugot ng lakas ng loob. Si Nanay Petra nga, lumaya, buhay ngayon. Kami pa kaya, nga bata pa, kaya namin yan. Aabuti namin yan. Nang lumaya si Lola Petra noong 2015, sunod-sunod na ang mga lolang pinalaya at binigyan ng parol. Pero hindi lahat nabiyayaan ng kalayaan. 3 dekada nang nakakulong si Chato. 30 anyos lang siya nang mapasok siya dito. Sa loob na ng piitan pumuti ang kanyang buhok. Tuloy-tuloy Sunod-sunod na kay Lola Petra, tuloy-tuloy na. Na lumaya isa-isa. Oo, at yung mga kabatch ko, 5 yun. Na 1995, iisang ko namin. Kayo na lang naiwan. Ako na lang naiwan. Si Chato na ang pinakamatagal na preso sa Dorm 12 ngayon. Minsan napapaisip siya, may kalayaan pa nga bang naghihintay para sa kanya? Nung araw, pag may lumalaya, ang saya-saya ko sa Lord, salamat po. Pero nitong 2023, nalulungkot ako, umiiyak ako. Umiiyak ako, hindi ko pinapakita sa kanila, umiiyak ako kasi naiinggit ako. Kasi gusto ko pang lumaya ng may lakas, makasama ko yung mga anak ko. Sa datos ng Correctional Institution for Women, aabot sa 555 ang mga matatandang preso rito. Karamihan nasa edad 60 hanggang 70, kabilang na ang mga tulad ni Chato. Kamakailan naglabas ng resolusyon ng Department of Justice tungkol sa mga matatandang nakakulong. Ayon sa bagong patakaran, kapag umabot na sa edad na 70 ang isang bilanggo at nakapagsilbi na siya ng 10 taon ng kanyang sintensya, maaari na siyang palayain sa ilalim ng proseso ng parole o di kaya executive clemency. At dahil dito, patuloy na kumakapit sa pag-asa ang mga tulad ni Chato. Salamat sa Diyos, may lakas pa ako. Makakarga ko pa yung mga apo ko. Matutulungan ko pa yung mga anak ko. At sa tulong ng Diyos, sasamba pa rin ako. Ito talagang tuloy-tuloy ang pagbabagong buhay. Marami akong natutuhan sa ilang beses kong pagbisita sa koreksyonal. Bago na ang Dorm 12, mga Disney princess. Gaano man kadilim ang kanilang nakaraan, posible ang pagbabagong buhay sa loob ng kulungan. Ilang dekada man silang nakapiit, buhay ang malasakit na walang hinihintay na kapalit.
At gaano man kahaba ang kanilang paghihintay, dasal at pananampalataya ang nagpapatatag sa buhay. Sabi nila, ang tunay na kalayaan ay nasa puso at isipan. Sa mga huling sandali ng kanilang buhay, sana hindi natin sila malimutan. Salamat, nalugit na ako. Nalugit na ako. Nangiwat na mokat. Alis na ako, okay? Bibilan kita ng gatas. Bye-bye. Tulog ka na, ha? Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Tulog na, Lola. Bye-bye. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.